Sa video po na 'to ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po kumuha or kung paano po kumputin kung ilang panel yung gagamitin niyo po based doon sa inyong average monthly energy usage. Okay, so magbibigay lang po ako ng example. Ito, may ginawa na akong computation. Ito po ay bagong na-add ko dito sa ating computation sa Excel sheet, no? Okay, so magbibigay tayo ng example para at least ay makuha po natin. Punta lang muna ako dun sa ating device list. Andito na tayo sa ating device list. Magsasample lang ako sa ating mga gamit. Meron akong 300 watts na ref at subukan natin itong sa aircon na 2 horsepower. Meron din ako ditong computation about sa aircon para makuha natin yung wattage kung horsepower lang. Like for example, ang nakalagay dito is 2 horsepower. Ilang watts kaya yan? So, punta tayo dito sa ating aircon horsepower. 2 horsepower. Ang kanyang watts po ay 1,492 watts sa 2 horsepower na aircon. Kaya naman maglalagay ako dito ng ating 2 horsepower na aircon na 1,492 watts. 1,492 watts. So, nakuha na natin yung ating overall total power na 1,792 watts. Yan. Tapos, gagamitan natin dito ng standard time usage hours na 16. Panoorin niyo po yung ating mga video about sa mga timings natin dyan, yung mga usage hours, no? Standard usage hours. So, 16. At nakakuha tayo ng power consumption a day na 28,672 watts dito sa ating mga gamit. Ngayon, gaya ng sabi ko, ito po ay kukunin natin ang ating numbers of panel based doon sa ating power consumption, no? Na meron tayong power consumption a day na 28,672. Ngayon, ang sabi ko doon, para makuha yung numbers of panel, kailangan makuha natin yung average energy usage natin per month. So, ito po, yung ating power consumption a day ay multiply lang po natin to sa 30, sa buwan, 30 days. Ito po, multiply lang po natin yan. At pagka na-multiply na po natin yan, makukuha na natin dyan yung pinaka power consumption natin sa loob ng isang buwan, which is nag-automatic total na siya dito. Ayan po, 860.16 kilowatts. So, madali lang. 28,672 times 30 equals 860.16 kilowatts. Ito po ay nakakonvert na yan ng kilowatts, yung nilagay ko rito. Madali lang naman mag-convert sa kilowatts. Yung total nyon, yung 28,672 times 30, ang total po nun ay i-divide nyo lang sa 1,000. Madali lang po. Sige, bigyan ko kayo ng sample. Kuha tayo ng calculator. Yan. So, 28,672 times 30 equals, ayan po, 860,160. Para makuha natin yung kilowatts niyan, kasi ito po ay watts, no? 860,160 watts. Para ma-convert natin sa kilowatts, i-divide lang natin yan sa 1,000 equals, ayan na, 860.16 kilowatt. Okay po. So ngayon, ito yung babasya natin, no? Sa pagkuha ng kung ilang panel yung gagamitin natin dyan. Actually, meron din ako dito yung sa ating panel kung ilan. Pero ito po ay shortcut na. Punta lang tayo dun sa ating panel. Ito na siya. Ang sabi doon, sa ating energy average monthly consumption ay 860.16 kilowatts. Para makuha natin yan, ang ating number of panels na gagamitin ay kailangan talaga natin yan. Ilalagay ko dito 860.16 kilowatts, no? Average monthly energy usage kilowatts. At ang susunod po na gagawin po ninyo dyan ay syempre, titingnan nyo po kung doon sa inyong lugar, yung sikat ng araw, yung sun window hours na tinatawag, yung peak sun hour in your area. Anong oras sisikat ng araw, anong oras dulubog. Okay, so ilalagay ko lang dito standard hours. Walang oras, 8 hours. Tapos yung 8 hours na yan, ang gawin nyo po ay i-multiply nyo sa 30 days. Ilagay ko dito, 30 days. 8 times 30 equals 240. Ito na yung ating average monthly peak sun hour sa inyong lugar. At nakakuha tayo ng 240 hours. Okay. So, dito naman sa ating panel, no? Yan. Sabi dito, panel watts you wish to use. Anong gusto nyo bang panel na gamitin para dyan?
So kayo pong mamimili, depende po sa inyong gusto, no? Pwede kayong gumamit niya ng 500 watts, 400, 300, 200. At lalabas dito kung ilan yung panel na kailangan natin dito sa ating average monthly energy usage. So ganito lang po yan, no? Kung halimbawa gagamit tayo ng 500 watts, ilang panel kaya ang kailangan dyan natin sa ating monthly energy usage? Ayun. So, ang kailangan pala natin dito ay 7 panel based doon sa ating average monthly energy usage na 860.16 kilowatts. Paano naman kung 400? 400 watts. So, ayan. 9 na panel pala ang kailangan natin dyan. Paano po natin nakuha yung ating total number of panels na required? Madali lang. So, itong 860.16 kilowatts na average monthly usage natin at itong ating average monthly peak hour ay divide lang po natin yan. 816.16 divided by 240 at ang total po nito ay i-divide natin dito sa 400 watts. Depende kung anong gagamitin niyo pong panel dyan. Ayan po, no? Sana yung malinaw. Okay, sige, titignan natin. Ang sabi dito ay 9 na panel. Puntahan natin yung panel. Okay, nandito tayo ngayon sa ating panel. 9 na panel. Na ilang wattage yun? Sorry. 400 watts. 400 watts. 9 na panel. At i-diretso ko na yung wattage na ilagay ko dito, 400. Tingnan natin kung sasapat siya doon sa ating power consumption. Okay, so nakakuha tayo ng final total watts dyan na 2,880. At meron tayong sun window hours. Lalagyan ko na standard. Ayun, so nakakuha tayo ng solar panel generation charge a day na 23,040. Ayun, malapit siya dito guys, sa ating power consumption a day. So, mas maganda doon, no? Mas madali. Mas madali siya. Actually, pwede pa kayong magdagdag dyan kung gusto nyo. Wala namang problema. Basta kung may budget kayo at pasok doon sa inyong VOC ng inyong inverter. No? Kung 500 volts yung inyong VOC ng inverter, dapat hindi kayo susubra doon. Okay lang magsobra sa wattage, wag lang sa volts. Mahirap pag sa volts, masisira yung ating inverter. Kahit na yan po ay mayroong protection, pwede pa rin masira. Okay, so sample pa tayo. Balikan natin yan, yung ating computation dito. Okay, so gamit tayo ng halimbawa yung peak sun hour natin sa ating area ay 5 hours lang. 5 hours or sabihin natin 4 hours lang, no? 4 hours. Ang kagandahan pala rito, no? Mas madali natin malaman kung ilang panel ang ating gagamitin based dun sa ating monthly usage ng ating mga kagamitan, yung energy, no? Kasi kung doon sa inyong area, halimbawa, limited lang yung sikat ng araw, at least dito malalaman natin kung ilang panel lang yung kailangan. Okay, so balik tayo. Peak sun hour in your area, sa inyong lugar ay 4 hours. Ilang panel sa 400 watts? Yun, 18 panel pa lang kailangan. Kung halimbawa naman 590 watts, 12 panel lang ating kailangan pala dyan. 12 panels, no? Wow, ang dami yan. Okay, sige, puntahan natin yung ating panel. 12 panel na 590 watts. Tingnan natin. 12 panels. At meron siyang watts na 590. Ayun, nakakuha tayo ng solar panel apps. Sorry. Yung ating sun window hours. Anong sabi doon? 4 hours ba? Ayun. 4 hours. So, puntahan natin yung ating panel ulit. Palitan natin to 4 hours. Ayun. So, ating solar panel generation charge a day sa loob ng 4 hours na 12 panels na may rated watts na 590 ay nakakuha tayo ng 22,656 watts. Wow. Ayun guys, no? Napakalapit. Pwede pa kayong mag-add dyan ng panel kung gusto nyo. Depende sa budget nyo. Gawin yung 13, gawin yung 14. Basta yung pasok sa VOC ng ating inverter na gagamitin. Ayun po. So, ulitin ko lang. Itong ating overall total power ay i-multiply natin sa standard time na 16. Kaya nakakuha tayo ng power consumption a day. At ito naman ang ating power consumption a day. I-multiply natin yan sa 30 days, sa isang buwan. At para makuha natin yung ating actual power consumption na isang buwan, which is ito na, lumabas na yung total. Tapos, pagdating dito, sa ilang numbers of panels ang ating gagamitin. Ayan, nakuha na natin yung ating average monthly energy usage, kilowatts, 860
150.16. Ito po ay i-divide natin sa average monthly peak sun hour sa inyong area. Yun nga, yung sun window hours nyo. Kung 4 hours man yan, 8 hours, or ilang oras man yan, i-multiply nyo lang po yan sa 30 days para makuha nyo to. Yung average monthly peak sun hour ninyo. Tapos i-divide nyo po yan. 860 divide 120. At ang total po niyan ay i-divide nyo dito sa inyong panel na gustong gamitin. At yun na, makukuha nyo na yung total number of panels na required para doon sa inyong average monthly energy usage. Okay. So, sana po ay malinaw, no? At abangan nyo po yung ating pang mga susunod na video. Ito po ay padami ng padami yung ating computation dito. At iisa-isahin ko po yan. Ayun. So, sana po ay may natutunan kayo sa video ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at subscribe kung bago ka pa lang po sa ating channel. Salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.